Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Kung hindi ba naman talaga tarantado, itong si Pulong Duterte, buhay pa yung tao, ginawa na nilang patay. Eh kung gawin namin yan sa ama mo, matutuwa ka kaya? Kami kahit nakakulong yung ama mo, kahit maraming pinatay ng mga mamamayang Pilipino, nire-respeto pa rin namin siya. Sinasabi pa nga namin, sana mabuhay ka pa ng matagal. Oo, para mapagbayaran niyo pa yung kanyang mga kasalanan. Tapos yung gagawin ninyo, buhay pa si Presidente, pinapatay na ninyo, or talagang may balak talaga kayo? Well, kung si Sara Duterte nga, pinagbalakan. Itong si Presidente, sabi niya ba naman, putang ina ninyong lahat. Bongbong Marcos, Liza Marcos, Speaker Martin Romualdez. Diba? Mga putang inang ninyong lahat. Diba? Ginanon ni Sara Duterte, tas gusto niyang iganon eh. Diba? Nag-hire na daw siya ng assassin. Sa bagay, diba? Utak kriminal. Diba? Ngayon, ito, pakita ko sa inyo mga minamahal. O, patay-patayan daw para makaiwas sa trilyon na korupsyon at maleta money. Style bugok at inutil. Ay talaga? Kasi yung pinapakalat nila mga minamahal is yung tungkol sa stage 4 cancer ni Presidente. Hindi ba't diba yung namatay yung kapatid ni Digong, yung Duterte, dahil nga po sa cancer? Uy, kakasabi ninyo na mamatay ang Pangulo? Kayo tong nagkakaroon ng nagkakaroon ng mga karma. Baka si Sara Duterte ang mamamatay ngayong April 14 dahil siya ay may impeach na. 'Di ba? Baka yan ang ikamatay ninyo. Oo, ang ma-impeach itong si Sara. Hindi man kayo patayin literal, pero mamamatay kayo sa konsumisyon. Mamamatay kayo sa takot. At saka bakit ganito ba yung mindset ninyo? Oo. 'Di ba hindi niyo makayang lumaban sa argumento versus argumento? Bakit kailangan anak ng weteng, bakit kailangang paninira? 'Di ba? Sasabihin mga minamahal na dapat patay na daw si Presidente para daw makaiwas. Like what the F? Oo. Eh yung mga taong nagsasabi niyan, alam ko naman kung sino yung mga taong nagsasabi niyan eh. Walang iba kundi yung mga vloggers ni Digongyo at sinusundutan na lang yan nila Pulong, Baste, at syempre, nila Harry Roque at ni Sara. Pero sa mga hindi nakakaalam isa sa mga tao, na gustong matigok itong si Presidente, walang iba kundi itong si LRY at itong si Alpotera. Sila yung may malaking galit dito kay Presidente. Yan yung mga taong hindi na pagbigyan. Katulad ni Sara Duterte, hindi na pagbigyan, ang daming hanash. Hindi na pagbigyan, parang kala mo, 'di ba? Kasalanan pa ng pangulo na maging pangulo. Bakit hindi niyo na lang antayin na bumaba si Presidente? Ikaw naman LRY, oo. Hindi ka ba nahihiya? May pasip-sip-sip-sip atake ka pa, sip-sip effect kay Presidente. Sasabihin mo babaliktad ka, ikukwento mo na, ititimbog mo na kung sino-sino yung 'di ba? Pero hindi mo naman ginagawa. Kupal ka ba? Dakilang kupal ka ba? Balita ko, ikaw din yung nag-utos kay Baste na tirahin si Presidente, di umano. At ikaw din nag-utos kay Pulong na tirahin itong si Presidente. At ikaw din ay isa sa mga financer ng mga Duterte. Di ba? Totoo ba yun? Tanong lamang po. At magkano yung binabayad mo dyan kay Alpotera na hanggang ngayon, hindi matigil-tigil sa kanyang ilusyon? Sa tae kami naman campaign signature. Hindi matigil-tigil si Alpotera, mga minamahal. Sa tae kami naman campaign signature. Niloloko nyo na yung taong bayan. Niloloko nyo na ang mamamayang Pilipino. Niloloko nyo na yung mga supporters ninyo. Kahit 1 bilyon pa ang makalap nyong perma, mga minamahal, kahit 1 bilyon pa yan na tae kami naman campaign signature, hindi nyo mapapauwi si Digong. Oo. Leo Ray, tandaan mo, at ikaw Big Mama, hindi nyo mapapauwi si tae kami naman campaign signature nyo na yan, or si tae kami naman, yung tatay ninyong karton, kahit anong gawin ninyo, hindi nyo na yan mapapauwi. Alam nyo kung bakit? Malaki yung kasalanan. At ayaw din nila Sara Duterte na mapauwi yan si Digong.
Kasi magagamit pa nila sa eleksyon eh. Para sa simpatya. Ganyan yung propaganda, ganyan yung style nila. Oo. Kung pwede nga lang bago magkampanya, mamatay si Digong. Abay, matutuwa pa yan si Sara. Di ba kayo nagtataka kung bakit ayaw pa uwiin? Or I mean, ayaw padaluhin ni Sara Duterte sa confirmation of charges hearing itong si former President Duterte? Di ba kayo nagtataka doon? May agenda si Sara. Mga bobo ba kayo? Dati ba kayong ugag? Hindi ba kayo nag-iisip? Diba? Mga minamahal. Tapos ngayon, ito yung kanilang palitan na daw sa presidente ni Sara Duterte dahil patay na daw ang totoong Bongbong Marcos. So, sino nakikita nyo dyan? Clone? Ha? Sino nakikita nyo dyan? Clone? Dami nagtatanong, nasan nga ba Mima si PBBM? Ito, pakita ko sa inyo. Nag-live pa nga lang si Presidente. Ito. Pakita natin sa inyo. At hindi ito maabuso. Ginagawa natin ito lahat para mga kababayan. Nagpulong muli ang Uplift Committee upang talakayin ang pinakahuling development na nangyari sa Middle East, pati na mga hakbang ng pamahalaan upang maibsan ang epekto nito sa ating bansa, lalong-lalo na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo. Kaya naman, simula April 15, ipapatupad ng DOTR ang Service Contracting Program. Sa ilalim ng programang ito, babayaran namin ang ating mga operator at driver ng mula 40 pesos hanggang 100 piso kada kilometro. Dagdag ito sa kanilang kita mula sa pamasahe. Para naman sa mga commuter, may kasamang hindi bababa sa 20% na diskwento sa pamasahe. Ang mga ruta ay nakatuon sa mga lugar na may koneksyon sa tren at pangunahing mga bus route upang maging mas maayos, mabilis at maaasahan ang biyahe. Ipapatupad ito sa buong bansa. Sasaklaw sa humigit kumulang 50,000 na PUB, 1,000 operator at aabot sa 15 milyong pasahero. Ang Service Contracting Program ay ipapatupad sa off-peak hours upang masigurong may masasakyan pa rin ang ating mga kababayan kahit hindi sa rush hour. Lahat ng sasali ay may GPS monitoring para naman matiyak na aktwal ang biyahe at maayos ang serbisyo. Patuloy ang biyahe, patuloy ang hanap buhay. Hindi pa tayo titigil doon. Magpapatupad tayo ng 10 piso kada litro na bawas para sa public utility vehicle na may maximum na 150 liters kada linggo sa loob ng 3 buwan. Sisimulan muna natin ito sa NCR sa susunod na linggo. Una sa Commonwealth, palalawakin natin ito sa mga susunod na araw sa Quezon Avenue, Espanya, Zapote, A. Bonifacio, Rizal at Marcos Highway hanggang mapalawak natin ito sa buong bansa. Mahalaga ito dahil hindi lang transport cost ang tinutugunan natin. Pinipigilan din natin ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Ang fuel subsidy ay ipapatupad lamang sa mga lehitimong gasoline station na aprobado at minomonitor ng Department of Energy upang masigurong mapupunta ito sa tama at hindi ito maabuso. Ginagawa natin ito lahat para manatiling maayos ang takbo ng inyong araw-araw na buhay. Ang bawat desisyon na ginagawa natin ay may iisang... Ayan. Nakikita niyo yung presidente, alive and kicking. Wag muna kayong masyadong atat. 'Di ba? Yan yung sinabi ni presidente noon. Wag muna kayong masyadong atat na mategi ako. I'm alive and kicking. 'Di ba? Nakita ninyo, buhay ang presidente. 'Di ba? Recent issue 'yan. Tungkol sa fuels. Tigas din ng nenak nitong mga hindot na 'to eh. 'Di ba? Baste. Pulong pala, I mean. Alpotera, Leo Ray. Tibay ng mukha, ha? Mahiya-hiya tayo minsan, ha? Ganun. Alright, mga minamahal. Kayo, ano yung masasabi ninyo dito? Anyway, it's me again, Alicia ninyo, mga minamahal. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan!